At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si chapter 401. So ayan, sa wakas ay nagsimula na ulit, nagtuloy na etong si Hunter natin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Black Whale sa may kwarto nila Kurapika. Dahil dito ay nagtutuloy na nga sila sa pagtitrain dun sa ibang mga private guards pa para magkaroon sila ng nen. At dito tinawag na nga itong gwardiya ni Prince Tubepa, yung panglimang prinsipe. At eto ay habang nalakad siya papunta dun kala Kurapika ay pinagmamasdan na siya nito ni Yurikob. So sa mga nakakalimot, itong si Yurikob yan yung isa sa mga private guards ni Prince Benjamin na pinadala dyan kala Kurapika para mag-observe. At dito nakita niya na etong gwardiya ni Prince Tubepa marunong nang gumamit ng nen. Sabi niya nga dyan, aba, isang covert nen user. So ngayon naiintriga etong si Yurikob kung ano raw ba yung gagawin nito ng gwardiya ni Prince Tubepa. Magre-react daw ba yan sa atake nito ni Kurapika o di naman kaya ay sasabihin niya na kaagad-agad yung katotohanan. Pero ang mabuti raw dito ay sana nga tanggapin na lang kaagad nito ng gwardiya ni Prince Tubepa yung kanyang kapalaran at patay na rin na yan si Prince Wabble dyan sa may loob. So matindi etong si Yurikob. Pero pagkatapos nga nito ay pasok ngayon sila dito sa loob. At eto nakaharap ngayon dito sa gwardiya ni Prince Tubepa etong divination test na ginagawa nila Kurapika. Pero eto nga biglang salita etong gwardiya, sabay sabi na hindi niya na kailangan pagdaanan pa etong divination test kasi meron na siyang nen, alam niya na paano gumamit niyan. So kaya nga dito nagulat tuloy etong si Kurapika at saka nga etong si Bill. Pero eto tuloy pa nga nung gwardiya ni Prince Tubepa. Pero ganun pa man rin, hindi siya yung may dahilan kung bakit nga nagsilabasan yung mga ahas dyan at pumapatay ng mga gwardiya. So hindi siya yung may kagagawan niyan. At eto bilang patunay at saka para ipakita kala Kurapika yung pinakadahilan niya kung bakit siya nandiyan dyan ay biglang labas niya ngayon itong aura niya at para naglabas siya dito ng isang pen at saka nga ng isang papel. So dito nagulat itong sila Kurapika sa mga nakikita nila ditong ginagawa ng gwardiya ni Prince Tubepa. At now ay dito biglang explain niya ngayon itong kanyang ability. So sabi nga ng gwardiya na to na itong ability niya ay tinatawag na Moonlight Decree. At ito ay isang conditional manipulator ability. So sa pamamagitan nito ay kaya niya nga raw mag-bestow ng kapangyarihan o di naman kaya i-restrict o ilimit ba yung kapangyarihan ng kung sino man yung pipirma sa kontratang yan. At dito ngayon tuloy pa ng gwardiya na to, pero ganun pa man rin yung pipirma dito sa kontrata na to ay dapat kusang loob niya na gagawin niya. So ibig sabihin hindi siya yung pinopwersa na pipirma dyan sa kontrata, kaya dapat daw makinig maigi etong si Kurapika bago siya pumirma sa kontratang yan. So dito sabi ni Kurapika, aba, gusto mo akong pumirma dyan? Okay sige, ano yung detalye? Sabi niya ganyan. So sagot etong gwardiya, sabi niya nga dyan na dapat etong sila Kurapika kumampi dyan kay Prince Tubepa. At then ay tuloy niya pa nga rito na si Prince Tubepa walang alam na meron siyang nen. So hindi niya alam na gumagamit ng nen etong gwardiya niya. At ang sabi niya ngayon dito na kaya niya ginagawa yan dahil para lang sa insurance. At eto yung way niya para magawa niya ng maayos o ng maigi yung kanyang true goal. At so dito biglang salita si Kurapika, sabi niya nga dyan, aba, pumunta ka talaga dito ng well prepared. But then ay dito biglang taas ni Kurapika itong kamay niya, sabay bigla niyang tutok ngayon etong baril dyan na sa gwardiya ni Prince Tubepa at laylay niya ngayon etong kanyang kadena. Sabay sabi na walang panahon itong si Kurapika para sa mga half-truths, kaya kapag nalaman niya na nagsisinungaling etong gwardiya ni Prince Tubepa ay babarilin niya yan. Pero eto biglang sagot etong ang gwardiya ni Prince Tubepa, sabay sabi niya nga dyan na ano ba itong ginagawa ni Kurapika pag-aaksaya ng panahon. Alam naman nila na hindi umuubran di tumatalab sa mga non-user yung paggamit ng baril ganyan. But then eto tuloy niya pa nga na yung pagsasabi ng buong katotohanan yan talaga yung isa sa mga conditions para sa
ability niya at kinakailangan to para makagawa siya ng isang simpleng kontrata sa pagitan ni Kurapika at saka nga ni Prince Tobepa. Pero eto tuloy niya pa nga. Pero ganun pa man rin, sa kanyang true goal ay nagre-require to na mabistow niya o mabigyan niya o yung mapalakas ba ganyan yung kapangyarihan ni Kurapika. So kaya nga dapat nga raw makinig ng maigi etong si Kurapika sa explanation nito ng gwardiya ni Prince Tobepa bago siya pumirma dito sa kontratang to. At so kaya naman dahil dyan ay dito biglang sagot si Kurapika. Sabay-sabi niya nga dyan, okay sige, ano ba yung true goal niya na sinasabi mo? Pero eto nga, biglang natahimik dito itong gwardiya ni Prince Tobepa. So kaya nga itong si Kurapika, sabi niya dyan, bakit anong problema? Bakit biglang nanahimik ka dyan? So sagot, etong gwardiya sabay-sabi na wala namang problema, yun nga lang, hindi niya alam kung paano magsisimula, kung saan siya magsisimula. But then, ay eto sabi niya ngayon dyan kala Kurapika na siguro mas maganda kung sasabihin niya yung original plan dito kala Kurapika nang sa ganon maintindihan nila Kurapika yung next na sasabihin niya. At dito na nga ngayon sinabi ng gwardiya ni Prince Tobepa na siya ay biological daughter pala ni Beyond Netero. So anak ni Netero itong babaeng to. So kaya nga dito nagulat tuloy dyan etong sila Kurapika. At then ay pagkatapos niya na eto sabi ngayon ni Kurapika, okay sige tuloy mo. So kaya eto sabi ng gwardiya, for the record hindi lang siya nag-iisa, marami pa nakatulad niya. Kasi sinasabi na 30 years ago si Beyond Netero nagpakasali siya sa mga bata na high-ranking Kakin soldiers. At naturally yung mga batang yun pinalaki ng mga asawa ni Beyond Netero at inilista doon sa tinatawag na Royal Military Academy. At ang suspecha niya ngayon nangyayari yun kapag every time na merong pinapanganak na bagong prinsipe. At so now eto tuloy niya pa nga ngayon na yung original plan nga ni Beyond Netero na etong mga anak niya na to ay eventually maging royal guard ng mga prinsipe. At dahil nga sa na-awakened na yung kanilang nen simula pa lang nung pagkapanganak sa kanila, kaya naipasa kagad nila yung mga military test ng ganung kadali lang, walang kahirap-hirap. At eto ay naintindihan niya nga raw, nalaman niya lang na ampun siya kasi nga wala siyang namana na kung anumang traits dun sa kanyang adoptive father. At nag-came siya sa conclusion na yung mapalapit sa mga prinsipe ayan talaga yung pinaka-goal ni Beyond Netero. At nung ma-realize niya yan ay napansin niya na lahat ng mga kapatid niya ay nasa ganyang sitwasyon na rin. At then ay pagkatapos nga nito ay biglang sabi ngayon ni Kurapika, so ayan yung sinasabi mo na true goal. So sagot, etong gwardiya ni Prince Tobepa, sabi na nga dyan, oo eto na yon. Pero ganun pa man rin na hindi nga raw nila alam magkakapatid kung sino-sino sila. So ibig sabihin walang alam itong mga to sa isa't isa, at saka hindi nga rin daw nila alam kung ano yung origin nila. So pati yung kanilang pinagmulan hindi rin nila alam. So ito sabi nga nung gwardiya ni Prince Tobepa, siya nga nalaman niya lang yung patungkol dyan sa sarili niya pagkatapos pa nung magsimula itong succession war. But then ay eto tuloy ngayon neto nung sa gwardiya nga ni Prince Tobepa na ang ginawa niya, lumayo na siya dun sa mga parents niya, nag-move siya sa mga iba't ibang dormitories nang sa ganun hindi raw ma-develop yung kanyang relationship dun nga sa kanyang mga parents, dun sa mga umampon sa kanya. So kaya nga raw siguro yan yung dahilan kaya di na siya nagugulat sa mga speech nga na ginawa ni Beyond Netero dun nga sa mga nauna pa. At sabi niya nga dito, part lang daw talaga sila ng brainwashing ng government para maabot yung tinatawag na unified world under ng Kakin. But then ay tuloy pa nga nito ng gwardiya ni Prince Tobepa na pagkapanganak pa nga lang sa kanila na develop na yung kanilang nen. At pinapakita nga raw dito na kapag baby ka pa lang pala tapos na-develop na yung nen mo ay mas mabilis nag-i-increase o nade-develop ba yung ten at saka yung zetsu sa'yo. At dahil nga raw yan siguro para protektahan yung kanilang sarili sa harsh fatigue. At salamat nga raw dyan dahil natap niya naging ace siya dyan nga pagdating sa mga physical activities dyan sa school nila o sa academy nila, ganyan. But then ay itong araw ay side effect lang ng tinatawag niya ng nen attack ng tatay nila. So ito sabi nga ni Kurapika, ano nen attack ng tatay mo? So dito sabi nga nito nung gwardiya ni Prince Tobepa, oo nen attack dahil nilagyan nga raw sila ng curse o ng sumpa nung tatay nila. At so ay dito na nga pinaliwanag ngayon nung gwardiya ni Prince Tobepa kung ano nangyari. At eto nga si Mahaka, yung kanyang half sister, yung unang nakadiscover daw talaga dyan. So ang nangyari kasi ganito, etong si Mahaka graduate daw yan hanggang second term sa may Royal Army. At salamat nga raw yan dahil
kay Prince Camilla. Kasi itong si Prince Camilla, tumatanggap raw yan kahit mga discriminated na mga bata ganyan. So kaya nakapag-aral itong si Mahaka sa Royal Army. Pero ganun pa man rin ay na-drop out itong si Mahaka kasi sobrang harsh daw dun sa academy na nga na yun. Pero ang kinagulat dito ni Mahaka kasi na-drop out siya pero yung mga magulang niya ay kalmado pa rin daw, okay pa rin daw sa kanya, sa kanila. Kaya naman nagtaka si Mahaka, sabi niya nga dyan, bakit ganun? At dito na nga siya naghanap ng kasagutan. At sa pagsesearch niya sa mga kasagutan sa tanong niya, natagpuan niya ngayon etong gwardiya na ni Prince Tobepa. Nang sa panahon na yon, nandoon din nakapost kay Prince Camilla. So ayan na, dito na nagkatagpo etong half sisters. At nangyari to pagkatapos pangaraw nung sa may seed urn ceremony. So dito pa lang nila nalaman kung bakit. So kaya nga ang ginawa nila, pina-inspect nila etong mark na nga na to sa isang kilala na user. At ang sabi sa kanila ngayon na seemingly sila magkakapatid ay Minark o Sinelyohan. At eto ngayon, sabi ngayon nito ng gwardiya ni Prince Tobepa na bawat isa sa kanilang magkakapatid ay kinurst nga raw ng isang tinatawag na terrifying darknen at mag-a-activate to pagkatapos nilang mamatay. At so dito sabi niya ngayon kay Kurapika, gumamit ka ng Gyo para makita mo. At then ay eto nga biglang buka niya yung kanyang bibig at din pagkatapos nga nito is bam! So dito labas yung parang ang mata na yan dyan sa may ilalim ng dila niya. At dito medyo nagugulat ngayon etong si Bill at saka si Kurapika sa pinakita nung babae na nga na to sa kanila. So grabe, tingin-tingin etong mata na to, etong sumpa na to kala Kurapika. So kala mo naging mata na etong sumpa. But anyways, going back dito sa anak ni Beyond Netero, ang sabi niya ngayon dyan na kiniklaim nung nag-inspect neto nung sumpa na to ay ang tawag raw sa kanila ngayon ay mga appetizing sacrifices. So ibig sabihin pinanganak sila para i-assassinate yung isang target. At now, ibig sabihin, eto yung gwardiya ni Prince Tobepa kasama na yung kanyang half-sister na si Mahaka at meron pa nga raw 10 mahigit na kagaya niya ay sila yung tinatawag na mga appetizing sacrifices. Pero dahil nga sa meron tinatawag na appetizing sacrifices, natural lang daw na meron din tinatawag na unappetizing sacrifices. So kaya ngayon ang hula niya, si Beyond Netero daw ay talaga nag-prepare yan ng mga pawns para pang counter dun sa kung gano'ng karami din yung bilang ng mga prinsipe. At eto nga tuloy niya ngayon na sinabi sa kanila nung inspector na kahit anong gawin nila, kahit sunugin nga raw nila yung curse na yan o tanggalin o yung i-detach ba sa katawan nila yung curse na yan, wala silang magagawa. Ganun pa rin, magtutuloy-tuloy pa rin yung curse na yan. At isang araw yan sa napakalakas na sumpang nakita nila. But then, ay eto nga tuloy niya ngayon na talagang mga living sacrifices nga raw sila. Pero, eto sabi pa nga dito nung gwardiya nga ni Prince Tobepa na hindi niya alam kung sino yung target saka kung sino yung papatay sa target na yon. Pero, sigurado siya na pinoses nga raw sila para patayin o isumpa hanggang mamatay kung sino man yung target nila. At then, pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong si chapter 401A natin. So ito yung kalahati lang muna, so pasensya na guys, ito lang yung kinain ng powers ko. Hirap i-detail nito ng isang buo na chapter ni Hunter talaga. So mamaya ay isusunod ko na kaagad yung kalahati nito, so siguro mga hapon ganyan ay okay na yan. Pero yun nga guys, ay eto na reveal na sa wakas itong original plan ni Beyond Netero kung bakit nga siya biglang sumulpot dyan. But anyways yun nga guys, ulit maraming salamat sa panood dito kay Hunter natin. So abang-abang lang mamaya. At yan nga, lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits ulit tayo.